Narinig niyo ako, guys. Narinig niyo ako, guys. Hindi na kasi sa floor dito. Nasa 6th floor ako eh. Hindi lang guys, magkakaroon na ako ng gatas ko. Lang guys ha, priority ko yung pagkain ko eh. Kasi di ba ako kain. Stay put lang kayo dyan. Okay na akong baby. Parang baby ko lang yung gatas. Tulog na dapat kayo, di ba? Ano? Protein shake lang tayo, guys. Kasi na-invite ako sa ano? Beach party. Magbibikini tayo. Hindi tayo papakabog. Siyempre, hindi tayo pakakabog. Magandang gabi, guys. Kasi sabi niyo magandang gabi. Wala naman makikipag-chikan lang ako sa inyo kasi hindi ko alam bakit ako nababan. Tapos, guys, may tanong ako. Bakit sabi ni TikTok dati, malaki yung pera sa live? Ba't gano'n? Ba't wala akong nakukuha ng pera? Niloloko ba niya ako? Tapos pag nagpo-post ba ako ng video, tapos yung like, tapos yung views, di ba dapat may bayad yun? Ano bayad yun? Ano may mali akong ginagawa? Hindi ko naiintindihan. Eh, hindi ko naman matatanong sila. Magkaaway nga kami. Hindi nga kami nag-uusap. Huwag kayong ganyan. Hindi pa kami bati. Alam na matanongin ko, paano magkapera? Hindi nga kami nag-uusap. Tanga ka. Huwag ganun. Ano pa naman? Paano ba yun dun, guys? Puro naman kayo haha. Ano nga? Sabihin mo. Ano yun? Ano nga yung pinagsasabi ninyo? Nagtatanong ako ng maayos. Kasi, serious urgent matter sa akin. Mababoy guys, so, kainan ni Logan yung pagkainan ko. Kasi nga, kaysa bumili ka pa ng container, i-recycle mo na lang yung kainan ni Logan. Pagkainan ni Logan yung pinakainan ko. Kasi nga, di ba? Kain tayo guys. Makikita niyo malaki yung bunganga ko. Makikita niyo yung bunganga ko malaki. Nagalit siya kasi ayaw niya nga ako nagla-live kasi makakahanap daw siya ng kaaway daw ako. Sabi ko, ano ba alam mo? Gumano na, ano ba alam mo? Bilak ko yung mga kapatid ko, bilak ko yung nanay ko, sabi gano'n. Hindi naman ako, hindi ko naman kilala yung mga friends niya. Bakit daw? Hanapan ko pa daw siya ng kaaway. Ano ba yan kayo? Guys, hindi ko naman, wala lang alam ko kasi ang kadaldalan. Di ba minsan pag may kausap ka, feeling mo ang tapang mo, parang gano'n. Feeling tingnan mo, hindi ko mabubuko yung bunganga ko ng malaki. Kasi nanonood kayo, kung mabidyo. Kung mabidyo, edi sasabihin, patay gutom ko. Ganyan. Ang laki pa naman ng hiwa ng gulay ko, bisit. Mali pala to. Tatanong na ako, ano nga yun? Mali pala to. Paano ko dito? Subo talaga, ngasab talaga to. Ang laki ng hibla, oh. Lalaki, di ba? Ano ba yan? Paano ka makakapagpatwitans? Ganyan, ano ba? At saka alam nyo guys, dito, sa US, yung break time namin may bayad. Kasi sa Singapore, walang bayad yung break time namin. Kung ang start ng work mo, 7, extend delay ng 4 kasi yung lunch break mo walang bayad. Dito sa US, hindi bayad yun. Yung 7 to 3 ka lang, 7 to 3, 8 hours yun, pero bayad yung 1 hour mo. Ayos ba yun? Ano ba yan? Ganda ko dyan, Giyomi. Parang Giyomi. Yung ganyan. Ano ba kayo? Mga ano ba kayo? Ano ba kayo? Kayong ganyan. Jejo mo. Matutulog na ba kayo? Hindi ko alam kasi kung anong oras dapat anong oras dapat nagla-live kasi dito. Siyempre, magkaiba tayo ng oras. 7 AM lang ako free. Next week, 7 AM. Tama ba? I think 8 AM pa na naman ako next week. Paano ko isasubo ang laki? Parang gador na ito. Yan ba? Kaya, nakikita mo na. Pag nahira lang tayo, baboy kasi. Huwag kayo magsalita ng bastos. Kaya ko kasi sabi ni TikTok, daw? Tayo, nagpo-promote tayo ng hateful speech. Ay, ganyan. Naiinom na lang ako. Babaya ako. Ay, kasi laki naman ng gulay na to. Hindi ko kalain. Nga sabihin ko pa tuloy. Huwag kayo ganyan. Ano ba kayo? Hindi na ako magmumura eh. Di ba guys, mahirap kasi yun. Kapag expression mo mura, tapos biglang, sige, sasagutin ko na lang ano yung sinasabi ninyo. Ano yung sinasabi nyo guys? Tingnan natin kasi di ko maintindihan si TikTok. Akala ko talaga malaki pera dito. Tapos pagka, di ba, sabi nila pag may views ka, ganyan. Pag marami kang views, tapos may like ka, ganyan, may pera ka. Bakit dito wala? Ano yan? Kanina nakita ko lang 30 something. Ano yan? Wala ka pang panglaban yan. Ano na yan? Black and white lang ang favorite ko. Wala akong diet na sinusunod na. Tingnan mo, nagsasalita pa. Sabihin, bastos naman yan. May naman yung bunganga. Hindi ako social eh. Ano gagawin ko? Hindi ako social kumain. Nasab nga ako ng masabog kaya ganyan. Kakainis kayo. Tayo ko ng baboy. Hindi ako makain baboy. Kasi guys, kwento ko nangyari. Makain ng baboy, hindi man ako Muslim. Nangyari kasi, nung college ako, may nag-invite sa amin. Sabi niya, may specialty ko minudo. Ganyan. So pumunta ako doon, yung bitok ako walang laman. Sabi niya, specialty niya daw minudo. Punta ko sa bahay nila. Pagkakain ko, nung minudo niya, puta, ang panghi. Sabi ko, yun ba yung secret ingredients niya? Ihi? Bakit mo nalagyan ng ihi yung baboy? Huwag mong kaming ganyan yan. Ang ihi, pinaflash sa inodoro. Huwag mong ilagay sa karne. Kasi sabi niya, specialty ko yun. Hulaan niya yung secret ingredients. Gusto ko talaga sabihin, ihi. Puta ka, pakainin mo ko baboy asang ihi. Ano yan? Basta mabaho. Kasi mula nung
talaga, pag nakakita ko ng baboy na ano, nagaganon ako, lalo na yung hamon, yung hamon, di ba? Parang ganun kasi yung hiwa ng minuto niya. Puta talaga, naaalala ko na naman sumasakit yung bato ko kasi sabi ko talaga, shit, wala, problema, mali ko din yun. Dapat pag inimbita kayo sa bahay, huwag kang pupuntang hayok. Huwag kang gutom ako nun guys, walang laman yung bituka ko, pumunta ako doon. Kanina, pinainom ako ng ihi. Gagayimahin pa ako ng gago, ganyan. Huwag ako patay gutom doon, ganyan. Nasa trabaho ako, bawal ako mag-ingay. Kainan nyo, ganyan. Nagigigil ako, kaya hindi ako kumakain baboy. Hindi dahil makati ako piling mayangon. Hindi, nagigigil ako, pinakain ako ng may ihi. Ina. Hindi po yung bunga ako na magulo ha. Makain ako, ang ganyan. Ba't hindi pa kayo tulog? Ano sabi niya? Hindi ko nga naman may ingredients niya. Sabi niya may secret ingredients daw siya. Bahala siya dyan. Hindi ko na yung kina-friend. Masyadong yung parents niya siguro masyado siyang napuri. Kaya naging gano'n. Kahit lasang ihi na yung minuto niya. Ano naman niya? Ay, Caesar salad. Favorite ko po, Caesar salad. Kaya tinatanggal ko yung croutons. Ayoko ng croutons. Hindi nga ako masarap kasi magluto. Oo. Alam niyo, nung nagluto ako ng adobo dati, pinakain ko sa mga kapatid ko, talaga nagtinginan sila. Kasi proud na proud ako kasi talagang masarap ako sa adobo ko. Mga kapatid ko, nasa daw sugat. Yan sila Rash. Pag sinabing ako nagluto, sabihin niyan, luluto na lang siya ng ibang putahe. Kasi wala kakain ng luto. Yan kinakain ko na ng gulay, di ba? Kasi wala akong time magluto. Hindi ako nagmumura. Ano ka naman? Uy, sabi mo? Ganun kasi sa pamilya namin. Pag nagluto din yan sila dati ng pansit na may atay balon-balunan. Hilaw pa yata. Kaya sabi ng daddy ko, lasang sugat. Mga tao doon. Tatapon yun. Pag ganun, tatapon na yun. Yung kagi kayo. Alam niyo yung billboard ni Lash? Na-post ko, bawal pa pala kasi. Ngayon, nagkagulo-gulo guys. Kasi, bawal pa pala i-post. Siyempre, proud ka, di ba? Pinost yung kapatid mo may billboard. So, pinost ko sa Instagram. Malay ko ba na may nag-grab agad? May nag-grab, pinost yata sa isang site. Basta sinabi, pinost daw sa isang site kung alat na. Putang, ay ano talaga? Di lahat na talaga, nagkaan na. Nanay ko, tawag na ng tawag, oh. Ang aga-aga, nilalakad ko si Logan. Sabi niya, pinang-ina mo talaga. Sabi nga, papansin ka talaga. Yung isa ko namang kapatid, grabe talaga, te, no? Sabi niya, grabe talaga yung pagkapapansin mo, no, te? Sabi nga, sabi ko, nakakalimut sila, nakakalimut sila. Sabi ko talaga, syempre, pag yan magkakaaway kami, tuwa ka lang bakit, guys? Diyan lumalabas yung pagiging artista ko, eh. Sasabihin ko, sige, huwag kayong ganyan. Hindi dapat ini-air ang dirty laundry. Huwag kayong ganyan. Pero hindi naman yung dirty. Nakakainis na kasi inaaway nila ako lahat. Sabi po, kulang daw ako sa pansin. Masama ba yun? Pinost ko lang. Nagtataka lang ako. Baka mamaya may mag-post nito, tapos mabash ako. Nagtatanong ko. Ako lang, yung logic lang kasi lagi sa akin logic eh. Bakit bawal i-post eh? Nasa kalsada na. Paano magiging secret yun? Nasa kalsada na. Kung nasa imprentahan pa sana, maniniwala ako na bawal pang ilabas eh. Kaso kasi nakapaskill na yung pinost ko. Di ba nag-aamal ng kalsada? Bakit ba? Hindi ko talaga maintindihan. Siguro bobo lang ako. Hindi. Siguro yung logic ko, hindi na tama. Kasi siguro wala nang laman yung signura ko baka ganun. Kasi umaga, syempre, lamulot-ang ganun. Hindi ko naman alam. Sabi ganun, uy, bawal pa daw i-post yan. Sabi ng mami ko, kiniina ka talaga. Sabi ganun. Sa isip-isip ko, nakakalimot siya. Wala pa siyang pang maintenance. Gigigil ako kayong ganyan. Huwag yung ganyan yung nanay ko. Oo, pinagtutulong-tulungan niya ako. Oo, wala akong kakampi. Alam mo, kakampi ko lang daddy ko. Ano sinasabi niyo? O, diba? Hindi ako nagkakamali. Nasa kalsada na. Bakit secret pa? Kung gusto mo i-secret, itago mo sa bodega. Kanina, hindi ako. Baka mamaya alam guys, hindi ko mawawala na ako sa TikTok kasi tinatanggal na tayo dito ni TikTok. Nararamdaman ko guys kasi, ewan ko, nararamdaman ko talaga. Ilang beses na, 1 week niya, 3 days, tama ba? 4 days niya ako sinuspend. Bawal mag-live. Ngayon, 9 days. 9 days na yung pagkakaano ko, huwag na daw gamitin. Ay, paano? Bakit pa ako mag-i-stay sa'yo kung hindi mo ko pa sasahurin? Ano ka? Di ako magsasayin ng oras sa'yo. Ano ka naman, uy? Kang ganyan. Mima yung format. Matutulog ka na? Ano? Sabi niya, yung format ng resume mo nasaan na. Nahihiya kasi ako. Tapos parang mga nagtatanong sa akin, hindi yata nila naiintindihan. Medtech po ako, hindi ako nurse. So parang sabi niya, kailangan ko po ba mag-take ng NCLEX kapag pumunta ako ng US? Sabi ko, puta, nagsabi ba ako nag-NCLEX ako? Sabi ko, SCP kami. Hindi ko alam, tanongin niyo yung nurse. Ang sinasabi ko lang, mas mataas ang ano. Ano naman kayo? Hindi ko alam yung tanongin. Tapos, siyempre, mamaya, medtech lang kaya kong tulungan. Ano ka naman kayo sa resume? Sabi ko, ay, parang kwenta to. Wala naman akong followers na medtech. Bakit ka ba? Favorite drink? Hindi ako tubig. Ayoko nang masugary. Kasi mahilig ako sa tinapay, sa cake, ganyan. Kaya nagbabawas ako ng kung ano man. Kailangan plain lang. Tsaka madali ako sikmurain. Hindi ako minom ng soft drinks. Tsaka ng kape. Hindi nga ako nagmumura. Ano ba kayo? Si Lord ba kayo? Huwag yung ganyanin. Baka nagtagumpay sino daw? Ano sabi niya? Ma'am, may mga gifts na nagsisend sa'yo. Converted as money yun. Paano? Wala akong natanggap na gift. Ano yun? Parang treasure hunt? Ganon? Paano yun? May gift na nagsisend sa'yo. Saan ko makikita yung gift na sinisend sa akin?
hindi nga ako makakapagpaturo kasi nga galit na sa akin si Lush kasi na-post ko yung billboard niya. Bago pa yun, kanya nga ako mag-live. Bukas kayo, ano kayo? Hindi ko nga alam yan. Walang time na mag-ganyan-ganyan. O 11:19 na, hindi ko pa nakakain 1/4 ng pagkain ko. Hindi ko na nababasa. Wait lang ha. Ay, hindi. Sabi niya, yung filter, ayan ang pera. Hindi ko ma-on yung filter. Hindi nga ako makapagpaganda eh. Hindi ako marunong mag-on ng filter dito, guys. Paano yun? Magpo-promote ako ng filter? Hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan. Dapat mamimili ako ng filter dito. Tapos yun yung ipopromote ko. Babayaran nila ng TikTok ako. Sabi nung isa, manood ka ng YouTube. Ano ka naman, wala akong pera. Hindi ako ng oras manood ng ganyan. Wala akong oras na ganyan-ganyan. Hindi ko tuloy makain yung pagkain ko. Kasi baka mamaya makita ko na naman post niyo. Meron pa naman, may isa dito account na ano eh. Pinupost niya lagi yung video ko. Pero, yung alam mo yung cover, laging nakabunga nga po. Ang laki. Sobrang laki. Kakainis na. May tao. May tao. Huwag kayo masyado magkakain ng kanin. Alam niyo dito sa US, hindi magkakanin ang tao. Alam ko naman na, hindi yan Pilipino, ganyan din po. For your health din. Bawas-bawasan nyo na yung kanin ninyo. Hindi healthy. Ako pag, alam ko na yan. Kasi di ba sabi sa inyo, matakaw ako sa tinapay, sa cake. Pero walang mahilig sa amin sa chocolate. Hindi ako nahilig sa ganyan. Pero mahilig kami sa mga pastries, tinapay. Kasi yung nanay ko mahilig sa pandiko ko, kaya yun. Mahilig ako sa cake, sa mga pastries. Eh dito sa New York, ang sasarap talaga dito. Hindi ako mahilig sa cookies. Part diba ng pastries ang cookies? Basta, yung mga tinapay na may vanilla filling sa loob, yung mga ganyan-ganyan. Pero pag kaya di ako nagkakakanin. Bakit sinasabihan niyo kung Jejemon? Hindi ko naiintindihan kasi ang bilis. Ano sinasabi niyo? Bakit Jejemon ako? Yung Jejemon. Huh? Magkano ng pera natin? Sabi niya, magkano ng pera mo? Kiningi na talaga. Guys, alam mo, to be honest, kung ano yung siniset kong standard. Akala ko kasi dati, diba? Kung marami nag-YouTube, ganyan-ganyan. Nung sumikat yung TikTok, akala ko malakihan ng pera dito. Akala ko talaga na, parang mababa dito ang $200 pag ganyan. Kasi hindi nakakalungkot na ganyan. Hindi, parang kahit siguro tanggalin ako ng TikTok, hindi na ako malulungkot. Manghihinayang lang ako sa video ko kasi effort ko naman doon. Nag-record ako ng voice ko. Tapos tatanggalin niya lang. Wala na yung video ko pag tinanggal niya. Pero other than that, hindi na siya worth it. Ba't kayo nandito kung walang pera? Ba't ganyan kayo? Hindi worth it. Maghanap na lang kayo ng maayos na trabaho. Ano ba yan? Kasi nga, masarap to. Dahil sa video ko, ito yung pinakamasarap. Yung dalawa. Utang. Hanggang ngayon, hindi ko magalaw. Hindi masarap. Ito lang talaga. Ubus na. Kung pwede lang ito i-return yun eh. Kaso syempre pagkain mo, hindi pwede. Yun ang bilhin ninyo. Sarap talaga. Parang tunaw na ice cream. Sobrang sarap. Kaya kahit di ako kumain ng protein, alam ko safe ako dito. Anong tanong nyo? TikTok. Yung nasa mukha ko. Ano yung nasa mukha ko? Sabi niya dito, yung Jejemon filter po, yan po yung ayaw mo, yun po yung money. Paano naging money? Paano yung naging money? Paano siya naging money? Sahod. So si TikTok ang nagbibigay sa akin nung pag binigyan niya ako nung. Yung kanina. Paano ko siya i-convert? Ano yun gift pala yun. Yung tao. Ako yung pala nagbibigay sa akin yan. Gumagastos pala kayo dyan. Gumagastos pa kayo dyan. Ano naman kayo? Yun, hindi ako manunood ng tao para gastosan ko. Ano ka? Nagbibig mo! Saan mo nakikitaan ka? Pero yan, nagbibigay ko sa'yo. Huwag na kayo magbigay ng ganyan. Ganyan pala yung kalakaran dito. Bobo pala ito sa TikTok eh. Huwag na kayo magaganyan-ganyan. Ay, nakabubungan yan. Ano kayo? Mga estudyante pa yata kayo. Huwag na kayo magbibigay tapos hihingiin nyo lang yan sa magulang ninyo. Ano ka naman? Huwag ka ganyan. Ganyan pala yan. Tapos ang ano ko, sige ako sabi pera. Ano kayo? Binabayaran niyo yan? Ano kayo? Kayo pala nagbibigay ng pera? Kaya pala wala akong pera? Lami pala kayong kwenta? Ano naman kayo guys? Kayo pala nagbibigay sa akin ng pera? Huwag na. Kung estudyante pa kayo, huwag na. Hindi importante yan. Biro-biroan lang tayo. Kala ko pag matagal tayo dito. Tapos marami na magbubiyo. Ganun lang. Huwag kayong gumastos ng ganyan. Hindi worth it. Mag-aral kayo maigi para umalis kayo dyan sa Pilipinas. Kinukuripot kayo dyan. Kung kaning inahayop. Nagkigil ako. Alam ba papunta ko dyan? Naaawa ako. Oo, naaawa ako kasi
Nag-aral ka, ang mahal ng tuition fee mo, tapos ang pasahod sa'yo hindi tama. Hindi tama yung... Totoo lang, di ba? Di ba yung... Anong difference mo kung may degree ka sa Pilipinas? No offense ha, sa mga hindi nag-aral. Di ba pares lang kayo minimum? Di ba pare-pares lang tayong minimum? Ako, yun ang pagkakatanda ko. Alam ko noon, may degree ako noon, nagtatrabaho ako noon sa pasaran. Isasara na yun, kaya wala pa kailan. Yung pinagtrabahuan ko niya sa Pilipinas, sa Novaliches. Yung mga hospital dyan, huwag kayong ganyan. Baka mabaan ako, huwag kayong ganyan. Yung pasahod sa akin doon, same lang ako ng sahod. Kasi minimum, di ba? Ang babas nila sa minimum. So, gumraduate ka o hindi, same lang yun sa, which is, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Make it make sense! Gigigil ako. Nasa trabaho ko, ako bawal ako magaganyan. Naka-straight jacket ako dito. Nasa ospital pa man din ako. Pinagigigil niyo ko nang naaalala ko na naman yung paghihirap ko dyan. Alam mo ba yung hirap ko dyan? Losyang na ako dyan. Piningin. Gigigil ako. Huwag na kayo dyan. Umalis na kayo dyan. Lalo na siguro, ay mukhang alam ko nung tech ako, mas mataas ang sahod. Kasi nung time nag-graduate po ako, konti pa lang ang medtech. Parang batch namin nag-start yung biglang boom ng medtech eh. Kasi, ang alam ko ha, batch namin nag-start na boom yung medtech. So parang ang tagal na walang medtech. Mataas ang, hindi na ganun kataas, pero mas mataas ang sahod namin compare sa nurses. Grabe po ang sahod ng nurses noon. For 8 hours, 350. Okay ka lang. Kawawa. 350. Pagkain pa lang nila yun, ano ka naman dyan guys? Ano ka naman dyan guys? Tapos, nung pag nagtrabaho ka sa kanila, ikaw pa magbabayad sa kanila. Praise the Lord! Ganun pa sila sa umaga ha? Praise the Lord! Praise the Lord, nangaapi ka ng tao. Gigigil ako. Tapos ako ibaba ni TikTok. Tapos yung binaba ni TikTok, yung gigigil ako sa'yo. Buwan mo ko ha, naiinis ako sa inyo. Hindi tuloy ako makakain kasi ang laki ng bunganga ko. Huwag kayong ganyan. Yung nakabasa ako niyan, sabi niya, Australia daw ba or US? Hindi ko po alam, pero ang alam ko lang po, medtech, may kakilala ako. From Singapore, lumipad sila ng Australia. Dinala niya yung family niya doon. Baka may magalit sa akin, huwag kayong ganyan. Hindi ko po alam, hindi ko alam, pero ito yung kwento niya. Pumunta sila ng family niya sa Australia, as medtech siya. Pumunta siya ng US, yun na lang ang ending. Basta pumunta siya sa US kasi nagkabaon-baon siya doon. May sinasabi kasi sila na ano yan girl, yung libre yung healthcare? Libre daw yung healthcare sa Canada. Hindi ko alam sa Australia. Parang yun dyan, doon yata pinagkabal sila. Ayoko na nga, naiinis na ako. Lasang bangka yung pagkain ko. Ang lamig. Malamig pa sa ngipin ko, gigigil ako. Kasi dapat alauna na ako kumakain. Kasi yung mga katrabaho ko ayaw magsikain ng maaga, kaya ako pinakain ng umaga. Alaunang lunch break ko eh. Ay, pagkakain ako ng salad, nilalabas ko muna yan sa ref. Eh, biglaan, ang lamig. Tignan mo yung tiyan ko, sinsimura ako. Ayaw nga ng ganyan, kakain ka ng yelo. Kakainis. Ano nga yung kinukwento ko kanina guys? Ano yung kinukwento ko? Ayun, sabi nila yung healthcare. Pinagbabasihan nila, pupunta sila sa lugar na libreng healthcare kasi daw dito sa US mahal. Baka kasi mamadam naman ako. May message kasi ako ng mga tao. Tapos sabi na, madam, ayusin mo yung sinasabi mo. Parang ginaganon ako. Kapag po ang lugar, libre ang healthcare, mababa po ang pasahod dyan. Sige, okay lang. Bash nyo na lang ako. Sa US po, mahal po ang healthcare. Yung pag na-hospital ka, yung bayad natin, mahal. Afford mo. Pero afford mo. Kahit magkaganon-ganon ka, tapos may magandang insurance, afford mo pa din. Hindi ka naman maghihirap dito eh. Hindi ko alam kung ba't yun yung pinagbabasihan nila na pag na-hospital ka, mahal. Oo, pero afford mo pa rin. Hindi naman million-million. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi mo na ma-afford. Hindi namatay na lang lahat ng tao dito. Eh, ba't first world country to? Ewan ko, logic. Ewan ko lang, siguro, baka. Ewan ko. May nag-send sa'yo 15K worth. Paano? Paano kayo makikita? Wala akong nakitang 15,000 worth. Paano kayo nakikita? Teka, may nagtatanong pero yung habol ko yung 15K sa screen na. Ay, naman! Pera kung pera. Ano ka naman, guys? Hindi ako namahiya. May nag-send sa'yo. Last time pa pala eh. Saan mo makikita yan? Opo, totoo yan. Alam niyo ba? Kasi, di ba sabi ko sa inyo, nagkahera rin ako sa Pilipinas, sa ospital. Kasi ang tech doon, ikaw na ang rehistro, ikaw pa ang kahera, ikaw pa ang kukuha ng dugo. Ikaw lahat. Alila talaga. Sorry ha. Alila ka talaga sa Pilipinas. So alam ko kung magkano ang nakikinikita nila. Kasi nakikita mo yun, ikaw ang nagre-resibo eh, sa tao, di ba? Iba pa ang charge sa'yo sa umaga, tapos iba na pagdating ng 7 p.m. Night pay na yun. So alam ko kung magkano kinikita nila. Tapos, nag-iingat ako magsalita kasi baka may sa akin, baka maano ko. Huwag na, huwag tayo. Huwag ka ganyan. Ano ka naman? Ano ganyan? Basta, alam mo yun dyan. Mahirap ang buhay sa Pilipinas, gano'n na lang. Alam naman nyo yan, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo. Mahirap talagang buhay dyan, girl. Alam na natin yan. Ano ka ba? Sabi nila, nakakatakot daw sa US. Marami daw barilan. May tanong po ako. Kasi meron akong kaibigan na niyaya ko, halika na dito, sumunod ka na dito. Sabi niya, ayaw ko dyan, girl, ang gulo, maraming barilan. Eh, ano yung nababalitaan ko sa news na tinapon sa Taal? Hindi ba nakakatakot? Ewan ko. Ako lang yung tanong. Habang yung nakiinis ako, parang ang sama ko
logic lang. Di ba kahit saan naman may gulo? Ay, hindi ko naiintindihan. Para kayo dyan. Huwag na kayo mag-ano. Ano ba kasi tanong nyo? Magtanong na lang kayo. Magtanong na lang kayo. Favorite ko, blood bank. Kung ako sa inyo, mag-specialize kayo kasi kung mag-medtech kayo, pinaka-in-demand ngayon, microbiology, hematologist, microbiologist, tsaka blood bank. Kasi specialized lab yan. Tapos, huwag kayo maarte. Night shift. Kasi yan ang night shift, maraming opening. Kasi ayaw ng mga lokal yan. Pag nag-apply kayo ng trabaho, lagi niyong iisipin, ano yung ayaw ng mga lokal para wala kayong kakompetensya. Ako, nung nagsisimula pa lang ako, ang kinukuha ko evening tsaka night. Kasi dyan ka makakapasok. Hindi ka makakakuha. Marami kang kalaban sa day shift. Marami kang kalaban kasi yan ang gusto ng mga lokal. So, pag ikaw, nag-start ka pa lang ng blood bank, madali lang ang blood bank. Sino nagsabing mahirap? Favorite ko ang blood bank, guys. Ano ko ba? Tapos pag naghanap kayo ng trabaho, huwag muna kayong mag-juicy sa kung saan kayo iba to. Night shift man yan or evening. Kung hindi kayo juicy, ay, panalo kayo. Ang daming vacancy dyan. Hematology, microbiology. Yan. Tatlo na yan. Lagi ang opening. Punta kayo sa chemistry. Punong-puno na yan. Serology yan. Punta kayo sa hematology yan. Kung nasa hematology kayo, microbiologist kayo, blood bank yan. In demand kayo dyan. Parang may gusto niyan. Paguran, pero alam nyo, well compensated. Hindi porket pare-pares tayong medtech dito. Pare-pares tayo ng bayad. Hindi. Nasa skills mo yun. Kung blood bankerist ka, tapos ang konti nang nag-a-apply, ang taas ng sahod dyan. Mataas ang sahod dyan. Visit kayo. Gusto ko sana magkwento ng mga kapalpakan ko, kaso wag na. Huwag ka magkukwento ng mga ganyan. Lahat po ng, syempre mataas ang sahod. Nagpaulit-ulit po tayo yung mga tanong. Mataas po ba yung salary dito ng ganyan? Oo nga, nasa US ka. Hindi ka naman nila para sahurin. Oo, kahit dentist pa yan. Kahapon, kahit vet pa yan. Alam mo ba kahapon? Dinala ko si Logan sa vet. Kasi annual check-up niya. Alam niyo magkano bill ni Logan? 1,400 USD. 1,400. Walang sakit yun Walang sakit yun. Pero covered ng insurance ko yun. Covered, sabi ko nga sa inyo, mahal ang insurance ni Logan, mahal pa sa akin. Binayaran ko lang doon 90%. 10% ang binayaran ko doon. Wala akong mahirap na subject nung estudyante ako. Boring na subject, ayoko siya. Hematology, ayoko siya. Ayoko yung mga yung nagsasel-sel na ganyan. Ayoko yan. Ano ka naman, guys? Ayoko ng histology. Ayoko yan. Kasi yung drawing. Ano ka naman, guys? Ayoko yan talaga. Ayoko yan. Hindi ko alam for teacher, pero mga kilala akong teacher eh. Alam ko yung mga nag-teacher. Ano ka naman, tanda mo ng horror stories. Ang pakingkitaan ka na yan. Kwento na ganyan. Hindi ako maharap sa pasyente dito sa US. Ang maharap sa pasyente, nurses, hindi kami. Nasa lab lang ako. Hindi tayo alila dito, guys. Kaya kung iwan nyo na yung Pilipinas. Di ba dyan nagmo-morning or night draw tayo? Pupunta ka sa room ng pasyente para kumuha ka ng dugo. Dito, hindi mo trabaho yan. Trabaho mo lang dito yung dugo. Ano ka naman? Wala akong nakikita pasyente dito. Ay, ito pa. Diyan lang ako sa Pilipinas. Yun yung sinagot ko sa interview. Huwag na nga. Huwag ka tayo magbanggit ng interview. Tinanong kasi ako nun. Pwede ba i-disclose? Tinanong ako dati nung sa interview ko. Siyempre, di ba sabi ko sa inyo yung interview dito, may pang Miss Universe. Tinanong ako kung nagka-problema ako sa manager ko or supervisors ko before. Sinabi ko, ayun yung sagot ko, sinagot ko yun. Kasi doon lang ako nagkaroon ng problema. Yung dati kong hospital dyan sa Pilipinas, doktor siya. Yung asawa niya, di ba may mga doktor siga yan eh? May mga, hindi lahat. Yung mga doktor siga yan. Kalam nila sila yung pinakamataas hospital. Siyempre sila ka naman ang nasa higher. Sa food chain sila yung sa taas, di ba? Sa Pilipinas. Sana hindi ganun. Pero yung bastos na doktor na yun, pumunta sa lab sa akin. Sabi niya, ran mo nga to. Sino ka? Paano ka? Gusto ko talagang sampakin sa bagang eh. Sabi ko, sino? Sa loob mo lang yun. Siyempre, di ba? Parang hawak niya yung dugo ng asawa niya. Kinuha na niya siyempre marunong naman siya kumuha ng dugo. Sabi niya, iran mo nga to. Ginanon ako, inutusan ako. HIV. Gusto niya ipara ng HIV yung asawa niya. Sabi ko, ay, kasi di ba guys, kung medtech, alam mo, bawal yan. Dapat may, may pirma na, dapat, consent form bago mo iran ng HIV yan. Kung wala kang tiwala sa asawa mo, kayo mag-usap, huwag mo kayo damay, makawalan pa ng lisensya. Hindi ko talaga siya pinagbigyan. Ang sabi niya sa akin, kilala ko manager mo, sabi gano'n sa akin, di kilala mo, sa kanya mo parang. Sabi ko talaga sa kanya, kontakin niya po siya. Sabi ko, kontakin niya po si ma'am, bla bla bla. Sige siya nag-run. Sinabi ko yun sa interview ko, pumasa ako girl. Agawin niyo yun. Sige, yun lang sabihin niyo. Kasi parang ano pa yun, parang kakaganda niyo yun kasi ethics, sumunod kayo sa sinumpaan niyo. Sumunod kayo sa may ethics, may bobo. Kasi yung ethics niyo pa na niyo, ganun. Marangal lang dapat. Hindi dahil mababa ang sahod, hindi ko kaya mo kung ganyan-ganyanin. Baka sa mga, yung kita hanggang ngayon, kilala ko siya. Wala siyang buhok dito. Kanyang ina mo, wala kang buhok dito. Huwag mo kang ganyanin. Gigigil ako sa'yo, bastos ka. Bastos yun na tao na yun. Ewan ko kung anong buhay pa yung animal na yun. Nakakagigil. Pag ako naban, goodbye talaga TikTok. Magkano na sahod ko dito? Visit siya. Tingnan mo na guys. Ano na yan guys? Hindi na nga ako makakain ng maayos. Ang uwian ko pa, 4 PM. Pinakain ako 11. Ayaw magsikain ng mga katrabaho ko. Ano naman kayo guys?
Ayan yung Invisalign ko, namumuting na. Hindi ko matoothbrush kasi nga, hindi ko nakuha yung toothbrush ko kanina, kamamadali ko. Namumuting na yung Invisalign ko, kinina. Gigigil talaga ako sa inyo. Ay, hindi ako nagmura. Nagmura ba ako? Ayun, maraming ganyan sa Pilipinas. Yung parang, oran mo nga to. Yung parang gano'n. Yung walang ganyan sa US, walang ganyan dito. Yung mga doktor dito, napakababait, napaka down to earth. Lalo na sa mga nurse. Ang mga nurse ang kinaiilagan dito, promise. Ang mga nurse dito parang batas. Di ba may silent ano yan eh, may silent conflict between tech and nurses. Lagi silang, ewan ko, parang lagi kami nagka-clash-clash kasi kapag may pagkakamali ang nurse, syempre ibabato nila yan sa tech. Pag may mali yung tech, ibabato nila sa nurse. Parang ganun. Kahit saan, parang universal na yata yan. Ewan ko ba? Pero pag kumasta dito ang mga nurse, parang batas sila. Ano nga sila ni Lord? Ano ba? Kaya kung nurse ka, huwag ka nang umiyak-iyak dyan sa Pilipinas, umalis ka dyan. Tinitignan ako. Pero piling ko tinitignan niya ng kung bakante marunong. Hindi ako gusto nun. Blood bank nga eh. Ang daw favorite kong subject. Blood bank nga eh. I-register mo yung TikTok mo. Hala, talaga. Hindi ko makukuha yung pera ko pag naban ako. Paano yun? Nakanino na yung pera ko. Ayaw ko magbanggit about COVID. Pero ayaw ko magbanggit. Huwag kayong ganyan. Ba't ka makukumsik kung marami kang pera? Pag nakukumsik ka, ibig sabihin hindi ka masaya sa lugar mo. Hindi ka masaya sa kinagtatrabahuan mo ngayon. Malis ka na dyan. Kasi ganun ako sa Singapore eh. Every time na umuwi ako, umiyak ako na umiiyak. Ayaw ko nang bumalik. Kasi nga, hindi ako, miserable ako. Miserable ako dun, guys. Pero mo, ayaw ko na kasi nandun pa yung mga friends ko. Kawawa naman sila. Ano ba? Huwag ganyan. Huwag na kayo magbangkit ng abang sa ganyan. Basta, kala nyo kasi maganda, di ba? Yung Singapore. Kala nyo lang yun. Pero kung kukumpara mo nga naman kasi sa Pilipinas, oo naman, Singapore, di ba? Magkano na daw update kita? Sige. $13. Bakit ganyan kayo? Ano pong niraran nyo po? Anong niraran ko? Favorite spot, bahay ko. Ano ka naman, hindi ako palalabas. Obvious ba? Lumalabas na ako dahil kay Logan. Wala po bang Pinoy dyan? Marami kaming Pilipino dito, guys. Hindi nga ako marunong magluto, mama. Hindi nga ako marunong magluto. Paulit-ulit. August 15 ka na daw sa sahod. Sino nagsabi? Hindi po, phlebotomist, hindi po siya trabaho ng medtech dito sa US. Yung phlebotomist po dito, high school graduate lang. Hindi siya sa atin ipapasok. Hindi po kayo kakatulungin dito. Hindi kayo kakatulungin dito. Ano ka naman? Ano sabi niya? Hindi ko po alam yung social worker. Hindi ko na alam po yan. Sorry po hindi ko alam yan. Ano yung social worker? Yung ba yung nagkukuha ng mga bata kapag walang nanay? Hindi ako sa Canada. Hindi ako magtatrabaho sa Canada, guys. Mag-US na nga kayo. Yun ang sinasabi sa inyo pa ulit-ulit naman eh. Tapos babanggitin, Germany. Ano ba naman yan, Germany, Canada? Wala na kayo. Nasa US ako, malay ko ba? Wala na kayo. Ano ba kayo? Kakainis. Oo, marami akong nakaaway na nurse. Maldita rin kasi ang mga nurse. Oo, amay din yan. Maldita yung mga yan. Pagpipilitan po sa mga kapwa ko tech, pagpipilit kasi syempre 'di ba, minsan sila kumukuha ng dugo sa pasyente. Pagpipilitan nilang i-run mo yung dugo kahit hindi naman talaga viable. Hindi siya successful i-run, pero gusto nilang na i-run mo yun kasi nga naman sila ang maharap sa pasyente, maintindihan mo din. Sila ang maharap sa pasyente. Ano pa naman? Kaso tayong pinipilit, ano nga ang gagawin ko? Hindi nga ako marunong, tsaka wala akong time maghanap-hanap pa ng ganyan, girl. Mag-i-enrollment na ako. Ano ka naman? Ano ka? Hindi akong time para mag-research pa about dyan. Pero kaya nga ako nag-live ngayon kasi gusto ko sana magtanong sa inyo kung paano yan kumuha ng pera dito. Kasi wala naman pera. Piling ko, bias lang to si TikTok eh. Ayaw niya siguro ako. Nakakainis siya. Kasi po, sabi niya sa akin sa comment section, why not Canada? Kasi po, huwag na, kaibigan ko yun. Huwag na. Huwag na lang tanongin mo. Piling ko marami naman na taga-Canada. Tanongin mo na lang yung mga nasa Canada. Huwag na ako. Kawawa naman siya. Ayaw ko. Siyempre kasi guys, kapag tinanong niyo ako, ibabasa ko yung sagot sa experience ko. Hindi po ako mag-iimbento. So, ibabasa ko yun sa experience ko. Ngayon, doon ako napapagalitan ni mami, nakakabanggit ako ng tao. Baka maka-offend ako. Ibobo pa naman ako sa ganyan. Kasi hindi ko alam na mali pala yun. Alam mo yun? Hindi ko po alam na mali na pala yung sinasabi ko. Too late na pag nalaman ko na, ay, nga, nung bobo ko, ba't ko sinabi yung ganun? Huwag kang ganyan. Basta, nasa US. How much nagastos ko sa US? Kasi nagtatrabaho na ako dun sa Singapore. Pero binenta ko lahat ng meron ako noon. Except lang yung bahay ko Hindi ko bibenta yun. Dugot pawis ko yung bahay ko. Kano na ba ginastos ko sa US? Kabaon-baon ako dyan sa utang. Malaki din kasi hindi ako nag-agency. Nasa inyo yun. Kung gusto nyo mag-agency, magaan. Kasi hindi kayo pagagastos yan. Pero, syempre, kikikbakan kayo ng ini-agency. Pero kung may means kayo, kung may kung may kamag-anak naman kayong mauutangan. At the time kasi may nautangan kami. Tapos may pera rin ako from Singapore. Parang less.
Nagka-problema nga lang ako doon ngayon sa naging tinirahan kong Pilipina na inano-ano ako. Meron na bang ganun? Gumraduate daw siya ng FLEB sa Pilipinas. May ganun ba? Hindi ko alam yan. Kasi di ba trabaho ng medtech yan dyan? Hindi ko alam, ha? Bakit yung nagtatanong kung magkano? Ano ba yan? Napaka-unprofessional ng tanong nyo. Ano ba yan? Huwag kayo magtanong kung magkano ang sahod. Ano ba? Google nyo. Ano ka ba? GMG. Nag-review po ako ng ASCP ko kasi matagal na eh. Gumraduate ako 2015. Tagtanda ako na, B. Ano yan, B? 2015 ako gumraduate. Tapos nag-take ako ng ASCP ko 2017. 2 years, diba? Yung nagkailangan ko mag-review center kasi kailangan ko i-refresh yung utak ko. Nag-ax ako. Magaling yan dyan sila. IELTS, hindi ako nag-review center. May coach ako, si Eli. Ay, ang gwapo ng B. Share ko sa inyo. Magaling yung coach ko na English. Hindi mo, may nagtatanong sa akin, kailangan mo ba? Hindi po, tingin mo, magaling ako mag-English. Hindi. Yung tama lang, as long as na-send mo yung message mo across the person, it's fine. Yung coach ko si Eli, sa pro tip, pangalan niya pro tip, English pro tip. Pogi yung B. Pag ganyan, B, may jowa na yun. Ang jowa ng Vietnamese. Stalker ako, no? Hindi yan sinasabi, pero in-stalk ko siya kanina niya. Feeling ko kasi may gusto siya sa akin yung pala. Concern lang siya kasi coach ko siya. Pukpuk ka talaga. English pro tip. Yun, magaling yun. Tututukan ka talaga niya. Hindi yun parang mas na ano kayo. Yung, kasi di ba may mga review center, pangit agad buko. May review center ngayon ng English, parang maramihan kayo. Doon hindi, focus. Kung gusto mo na ikaw